hindi niya pwedeng sirain ang mga nakatakda na. Hindi naman nagsakripisyo si Doña Camelia Saguto para lang hindi matupad ang mga gusto niya. Kailangan nating maipasang itim na sisiw. Hindi kita titigilan, ate. Dahil kapag napuruan kita, hindi na kita isasauli kay Lola. Ako na mismo papatay sa'yo. Mauubusan ka na nga ng dugo eh, oh. Kung ano-ano pang kayabangan niyang sinasabi mo. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Tanggapin ang katapusan ng lahi ninyo. Kayo matatapos! Ano ba naman to? Bakit nawawala yung signal? Kanina okay pa naman. Tama naman siguro tong tinatahak kong daan. Ay nako, bahala na nga. Wala naman ibang direksyon na nakalagay dito sa GPS eh. Dahan-dahang pinihit ni Carmelita ang manibela ng kanyang kotse habang tinatahak ang palikong daan papunta sa probinsya. Madilim na ang kalangitan. Ang huling sinag ng araw ay nagkukubli na sa likod ng mga bundok. Tanging ang ilaw ng kanyang headlight at ang malamlam na buwan ang nagsisilbing gabay niya sa bawat pagliko. Mahaba ang kanyang biyahe mula Maynila at halos lagpas 3 oras na siyang walang pahinga sa pagmamaneho. Sa bawat kilometro ay mas nararamdaman niya ang layo ng syudad. Wala na ang mga matatayog na gusali. Napalitan ng makakapal na kagubatan at malalawak na palayan. At sa tuwing humahampas ang hangin sa gilid ng kotse, ay dama niya ang bigat ng katahimikan ng baryo. Konti na lang, girl. Feel ko malapit ka na sa katotohanan. Nagpatugtog na lang ulit si Carmelita dahil hindi siya sanay sa ganoong katahimikan. Masyado siyang nasanay sa ingay ng Maynila na panay ang busina, yabag ng tao at may ingay na boses ng mga kapitbahay. Dito, bawat tunog ng gulong laban sa batong kalsada ay tila sumasayaw sa kanyang pandinig. Ngunit hindi pa siya nakakahinga ng maluwag nang biglang isang motorsiklo ang sumulpot mula sa palikong bahagi ng kalsada. Mabilis ito at wala man lang babala. Halos mabangga ng kotse ni Carmelita ang rider kaya napasigaw siya at agad niyang binigla ang pagpreno. Ay putot ko, Chinta! Anak ng tokwa naman oh! Dinig na dinig ang malakas na ugong ng gulong ng sasakyan na tila umaalingaw-ngaw sa payapang paligid. Napatilapon siya sa unahan ng kanyang upuan. Buti na lang at nakakabit ang seatbelt. Sa isang iglap naman ay bumaliktad ang motorsiklo at halos mahulog sa mababang bangin. Nakita niyang pumipiglas ang sakay nitong binata bago tuluyang sumubsob ang motor sa gilid. Diyos ko po, mahuhulog siya sa bangin. Wala nang inaksayang oras ang dalaga. Kagad niyang binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan at mabilis na bumaba. Dahil sa nangyayari, ay ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib. Nilapitan niya ang binatang nasa lupa. Gasgas ang braso noon at may dugo sa gilid ng noo. Pero nakatayo pa rin. Agad na sinilip ang kanyang motor na nakasalampak sa damuhan. Kalahating nakabitin sa gilid ng bangin. Nakahinga na ang dalaga nang makitang hindi naman pala napahamak ang sakay na motor. Kaya dahil dito ay nagsimula na siyang magalit. Ano naman? Kung nagkamali lang ako ng konti, pareho tayong patay. Bakit kasi nagmamadali sa pagdadrive mo? Motorista ka. Hindi mo ba naisip na dumadaan ka sa paliko? Sana naman nagdaan-daan ka, di ba? Bakit? Kasalanan ko ba kung mabilis ka magpatakbo? Well, excuse me. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Tingnan mo nga yung nakatumba mong motorsiklo. Kitang-kita naman na ikaw tong parang demonyong sumulpot sa liko na walang signal, walang preno, walang ingat. Ano klaseng pagmamaneho yon, ha? You tell me.
Kung hindi ka siguro nakatingin sa daan at puro ka cellphone, baka hindi tayo nauwi sa ganito. Sira ulo ka pala no? Siguro nagsi-cellphone ka talaga no? Hoy, excuse me ulit. Hindi ako tulad ng ibang driver. At saka, tingnan mo nga yung braso mo at dumudugo. Kailangan mong linisan yan. Ayos ka lang ba talaga? Salamat sa concern, pero hindi na kailangan. Anong hindi na kailangan? Ang lakas kaya ng tagas Anong klaseng tao ka? Android ka ba? Ngunit hindi na sumagot ang tila misteryosong binata. Sa halip ay napako ang kanyang tingin sa malapit na kagubatan. Nag-iba ang ekspresyon ng kanyang muka na mula sa pangisi-ngisi lang kanina ay biglang naging matalim at seryoso na tila may nakikita sa kadiliman na gabi. Dahil dito ay napakunot ng noo si Carmelita. Pero sa kabilang banda ay tila nahiwagaan din siya sa biglang pagbabago na ikinikilos ng binata. Hoy, anong tinitingnan mo sa gubat? Hindi pa rin sumagot ang matangkad na lalaki. Sa halip ay lumapit yon sa motorsiklo at hinatak ito ng madalian. Pagkalaon ay sinubukan niyang paandarin ang nasabing sasakyan pero may nakita siyang tumatagas na likido. Kaya ibinalandra na lamang niya yon at dali-daling naglakad palayo. Iniwan niya na lang yung motor niya? Aba, ayos Hoy! Saan ka pupunta? Ano? Ganon-ganon na lang yon? Wala ka man lang pasasalamat sa akin Kung hindi ako huminto baka hilahot ka na sa bangin ngayon? Patuloy lang sa paglalakad ang misteryosong lalaki. Pero nanatili lang din si Carmelita na nakatayo at pinagmamasdan ng estranghero. Pagkalaon ay saglit yung lumingon at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Saka muling bumaling sa madilim na gubat. Dahil dito ay tila may kung anong malamig na presensyang dumaloy sa batok ni Carmelita. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero para bang nakakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Hindi siya madaling takutin, pero ang tingin ng lalaking yon ay parang may laman na hindi niya matukoy. Malamang dayuhan ka. Oo, galing ako sa Maynila ano ngayon? Bumalik ka na lang sa Maynila. Hindi ligtas dito. Nagtuloy-tuloy na sa paglalakad ang misteryosong binata hanggang sa tila maglaho na lang sa dilim. Naiwan namang nakatayo si Carmelita sa gilid ng kalsada. Hawak ang dibdib na mabilis pa rin ang pintig. Anong ibig niyang sabihin? Hindi ligtas dito sa lugar na to? Saan naman kaya banda? Ay, di man lang niya in-specific. Bahala na nga siya sa buhay niya. Binalikan ng dalaga ang kanyang kotse at mabilis na sumakay. Nang silipin niya muli ang lugar kung saan naglaho ang binata, puro dilim na lamang ang bumabalot sa dakong yon. Baliw yata yun Isa lang siyang baliw na probinsyano. Gayunpaman, ay hindi na nawaglit sa kanyang isipan ang malamig na babala. At habang muling pinapandar ang kanyang sasakyan, ramdam niya ang bigat ng katahimikan. Mas nakakatakot pa kaysa sa aksidenteng muntik ng kumitil sa kanila ng lalaki kanina. Muling suminghap si Carmelita at ginalaw ang manubela. Dahan-dahan niyang tinahak ang malalim na liko na daan. Pagkalaon ay nagpatugtog na ulit siya. Tuloy ang buhay na parang walang nangyari. Hindi madaling matinag si Carmelita. Laking lungsod siya at sanay na sa matitinding sitwasyon. Sanay sa pakikipagsapalaran kahit nag-iisa. 2 taon din kasi siyang pumasok sa military at kahit hindi natapos ay marami naman siyang natutunan na nagpatibay sa kanya sa pagharap ng hamon ng buhay. Hindi na naman kasi malaki ang kanilang pamilya at maaga rin siyang naulila sa mga kaanak. At kaya ngayon ay siya na lang ang natitirang tagapagmana ng kanyang lola Camelia. Kung tutuusin, yun ang dahilan kung bakit narito siya ngayon.
dahil sa pamana. Ang bahay, ang lupa at ang malawak na taniman sa nasabing probinsya. Habang lumalapit siya sa baryo, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng paligid. Ang mga puno ay tila nakayuko. Ang mga kuliglig ay tila naglalabanan sa ingay. At ang hanging humahampas sa kanyang bintana ay may dalang malamig na hininga na parabang may kasamang bulong. Dahil dito ay hinimas-himas niya ang rosaryong nakasabit sa rearview mirror saka nag-sign of the cross. Lord, alam ko pong ikaw ang magagabay sa akin sa lugar na ito. Pagdating niya mismo sa arko ng baryo, sinalubong siya ng mga ilaw mula sa iilang bahay na nakakalat sa gilid ng kalsada. Ngunit kakaiba. Parang kulang sa sigla ang komunidad. Ang mga nakasilip na bata sa bintana ay mabilis na nagtatago nang makita ang sasakyan niyang dumaraan. Ang mga matatanda namang nakatambay sa tindahan ay saglit na tumingin. Saka muling binaling ang atensyon na parang wala silang nakita. What a friendly welcome! Makalipas ang ilang minuto, ay natanaw niya ang malaking bakal na tarangka ng bahay ni Lola Camelia. Bagamat madilim, agad na umagaw ng atensyon ang napakalaking istruktura. Ang dalawang palapag na bahay ay yari sa matibay na kahoy. May mga bintanang salamin na napapalibutan ng bakal na disenyo. Kahit malayo pa, ay ramdam ang bigat at kapangyarihan na tila bumabalot sa lumang tahanan. Habang mabagal na umaandar ang sasakyan, ay sinipat niya ito. Hanggang nauwi na naman siya sa paghimas sa rosaryong nakasabit sa rearview mirror. At sa huli ay muli siyang napa-sign of the cross. Oh God, save me! Pagbukas ng tarangkahan, ay sinalubong siya ng isang babaeng nasa edad 50. Nakasuot ng simpleng duster ngunit malinis at maayos. Nagpark kagad siya sa isang gilid at bumaba ng sasakyan. Hinarap niya ang nasabing ginang na biglang yumukod bilang pagbati. Senyorita Carmelita. Opo, ako nga po. Kayo po si... Ako si Aling Aida, ang mayordoma rito. Matagal na po naming hinihintay ang inyong pagdating. Sila naman po si Mang Feliciano, ang hardinero dito. At itong isang batang lalaki ay apo ko po, si Lorno, na manggagawa rin dito sa lupain ni Senyora Camelia. Ngumiti siya at kumaway habang nakatingin kay Mang Feliciano at Lorno na walang mga imik. Pagkalaon ay lumapit ang mga yon at nagbigay galang kay Carmelita. Ngunit may napansin ng dalagang dayuhan. Bagamat nakangiti sa kanya ang mga tao, ay may kung anong lungkot at kaba sa likod ng kanilang mga tingin. Maraming salamat ulit at naparito ka na. Salamat din po, dahil kahit wala ang lola ko ay nandito pa rin kayo. Ito po kasi ang bilin sa amin ni Senyorita. Mananatili po kami rito na magsisilbi rin sa inyo dahil mamanahin na ninyo ang magarang bahay na ito at ang buong lupain, Senyorita. Ang lahat ng pag-aari ng inyong Lola Camelia ay sa inyo na ngayon. Salamat po. Napapangiti man ay mahahalata rin ang lungkot sa mga mata ng dalaga. Naalala niya kasi ang kanyang lola na isang babaeng mabait at masinop. Hindi sila ganoon kalapit dahil bata pa siya nang huli silang magkita. Magkagayunman ay mahal na mahal niya ang matandang babae. At ngayong narito na siya, ay ramdam niya ang bigat ng ala-ala at pagkawala ng matandang babae. Matapos ang kumustahan, pagpasok sa bahay ay kaagad sinalubong si Carmelita ng malakas na amoy ng kahoy at lumang alikabok. Gusto niya sana magtakip ng ilong pero nahiya naman siya sa tatlo. Tila sanay na kasi ang mga yon sa ganoong amoy. Malawak ang sala, puno ng antigong muebles, mga larawan ng kanilang angkan,
at mga kurtinang tila hindi na nahuhugasan o nalalabhan. May chandelier na nakasabit sa kisame, ngunit tila matagal nang hindi umiilaw. Naaalala ko itong mga to. Parang walang nagbago sa bahay ni Lola. Gaya pa rin ng dati. Kaya nga, senyorita, tila walang nagbago sa lugar na ito, maliban sa pagbabalik mo. Habang umaakyat siya sa hagdan, parang naririnig niya ang mahinang pagkaluskos ng kahoy sa ilalim ng kanyang paa. At sa bawat sulok ay pakiramdam niya may mga matang nakamasid. Hindi na lang niya masyadong pinansin dahil nakikipagkwentuhan siya sa mayordoma. Nakarating siya sa kwarto na itinuro ni Aling Aida, ang dating silid ni Lola Camelia. Binuksan niya ang pinto at agad siyang sinalubong ng malamig na hangin. Parang may dumaan sa kanyang likuran na nagdulot ng kilabot. May kailangan ka, senyorita. Tawagin niyo lang po kami. Isasara ko na ang pinto para makapagpahinga ka na. Sige po, Aling Aida. Maraming salamat po ulit. Sige, maiwan na kita. Magpahinga ka muna, senyorita. Opo. Naiwan na nga si Carmelita sa tahimik na silid. Tumayo siya sa gitna at tumingin sa malaking bintana kung saan makikita ang malawak na taniman sa likod ng bahay. Napabuntong hininga siya ng malalim at napasinghap na tila nilalanghap ang sariwang hangin sa dakong yon. Ay, sa wakas, narito na ako. Nakabalik na ako sa lupain ni Lola Camelia. Habang ninanamnam ang sariwang paligid, ay naagaw ang atensyon niya nang mapansin ng ilang tao mula sa hindi kalayuan. Lagpas 10 ang mga yon at papunta sa kung saan tanga ng ilang sulo bilang liwanag sa dilim. Napakunot siya ng noo at nakaramdam ng kakaiba. Lalo na nang huminto ang nasa hulihan saka tumingin sa kanya. Pagngiti nun ay saka muling naglakad at hindi na siya pinansin. Anong problema nun? Ang creepy naman ng pagtawa niya. Saan kaya sila papunta ng ganitong oras? Bumalik ka na lang sa Maynila. Hindi ligtas dito. Hindi niya rin alam kung bakit bigla na lang sumagi sa isip niya ang mga sinabi ng estrangherong lalaki kanina. Pero para yung bulong ng hangin sa kanyang tenga, dahilan kaya siya napalingon sa likuran. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang umalis siya ng Maynila, ay ngayon lang siya kinagat ng sariling pagdududa. Tama ba itong desisyon ko na umuwi dito? Parang may kakaiba akong nararamdaman sa lugar na ito ah. Siguro dala lang to ng pagod. Tama si Aling Aida. Kailangan ko muna magpahinga. Iniwan niyang nakabukas ang malaking bintana. Sinalampak niya ang sarili sa kama at saka ipinikit ang mga mata hanggang sa makatulog siya na mahimbing. Dala na matinding pagod ay tila inanod ang kanyang diwa sa kung saan. Nakarating siya sa isang panaginip mula nung bata pa siya ang huling punta niya sa lugar na yon. Nang tingnan niya ang sarili sa salaming nasa gilid ay nagulat siya dahil sumanib ang kaluluwa niya ngayon sa batang sarili. Ilang saglit pa, pagpasok sa sala ay naabutan niya ang mga magulang na sina Nanay Carmen at Tatay Lito na nakikipagtalo kay Lola Camelia. Hindi niya marinig ang pinagtatalunan ng tatlo, pero alam niyang seryoso yon dahil bakas na bakas sa mukha ng kanyang mga magulang. Nay, Tay, tama na po. Huwag niyo na pong awayin si Lola. Huwag po kayo mag-away-away. Pero tila bingi ang kanyang mga magulang. Patuloy ang mga yun sa pakikipagtalo hanggang sa sabay na napalingon sa kanya. Nakita niyang nagsasalita ang tatay at nanay niya pero hindi niya marinig ang mga sinasabi. Pagkalaon ay hinatak na siya ng mga yon palabas ng bahay ni Lola Camelia.
Nagpumigla siya dahil naawa siya sa matandang babae. Ayaw niyang umalis sa poder ng lola, pero ito ang paywatig ng kanyang mga magulang. Nay! Tay! Huwag po tayong umalis. Huwag po nating iwan dito mag-isa si Lola. Parang awa niyo na po. Mamamatay si Lola rito kapag mag-isa lang siya. Pero katulad kanina ay tila bingi pa rin ang mga magulang ni Carmelita. Hinatak siya nito at nang nasa labas na sila ng magarang bahay, ay muli niyang nilingon ang kinaroroonan ni Lola Camelia. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Aling Aida sa kanan ng matandang babae. Pero iba ang imahe ng ginang. Namumula ang mga mata nito na parang isang dyablo. Mas natakot si Carmelita nang makita niya ang malaki at maladyablong anino sa likuran ni Lola Camelia. Tila ba nilulukob nito ang matandang babae. Kaya nagpupumiglas siya sa mga magulang. Tay! Tay! Huwag nating iwan si Lola. Mamamatay siya rito. May demonyo sa likuran niya. May demonyong gusto sa kanya. Nagsara ang pinto at kasunod nito ay umalingaw-ngawang sigaw ni Lola Camelia na tila nahihirapan. Dahil doon ay mas lalong nagimbal si Carmelita. Kumawala siya sa mga magulang at tumakbo pabalik. Pagbalik niya sa malaking pinto ay nagimbal siya matapos sunggaban ng isang halimaw. Dito na napabalikwas ng bango ng dalaga. Pawis na pawis, kaya nabasa tuloy ang kanyang damit. Ano bang ibig sabihin ng panaginip na yon? Tumayo na lang siya at nagpunta sa kusina para kumuha ng tubig. Dito niya napansin na sobrang tahimik at nakakatakot ang buong bahay kapag ganung oras. Hindi naman siya matatakutin, pero nakakaramdam siya ng kilabot na parabang merong nagmamasid sa kanya mula sa kung saan. Nang pabalik na sa kwarto ay napadaan siya sa malawak na sala. Dito niya nakita ang lugar sa panaginip niya kung saan nakaupo noon si Lola Camelia. Napa-sign of the cross na lang ulit siya habang napapabuntong hininga. Pagkatapos ay bumalik na siya sa silid at sinikap na makatulog ng mahimbing. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa ingay ng mga manok sa malawak na bakuran at ang tila walang tigil na pag-awit ng mga maya. Sanay si Carmelita na paggising niya ay kasabay ng ugong ng traffic at mga busina ng jeep sa Maynila. Ngayon ay tila ibang-iba ang mundong ginagalawan niya. Bukod sa payapa, tahimik ang lugar. Malamig, presko at puno ng mga tunog na parang himig na nag-aawitang kalikasan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Pagsilip sa malaking bintana, ay muling nasilayan ng dalaga ang malawak na lupain sa likod ng bahay. Ang tanim ay parang karagatan ng lunti ang mga halaman na umabot hanggang dulo ng kanyang paningin. Ngunit higit sa kagandahan at katahimikan ay may kakaibang bigat ang tanawing yon. Para bang may misteryong nakatago sa ilalim ng bawat punla. Habang pinagmamasdan ng mga nagtatrabaho sa taniman ay muling sumagi ang nakita niya kagabi. Napansin niya kasi na parang ang mga dalang sulurin kagabi ang mga nakita niya ngayon. Magandang umaga kahit hindi niyo ako naririnig. Tumalikod na siya at nag-ayos ng sarili bago lumabas ng silid. Pababa sa hagdanan ay sinalubong kagad siya ni Aling Aida na nakasuot na ng malinis na saya. May dalang tray ng pagkain ng mayordoma na may isang tasa na mainit na tsokolate at tinapay na bagong hurno. Magandang umaga, Senyorita Carmelita. Magandang umaga din, Aling Aida. Kunin mo to't inumin. Masarap tong tsokolate at tinapay na sariling bersyon ko sa paggawa. Talaga po? Maraming salamat po. Ay, walang anuman. Masaya akong mapaglingkuran ka
Lalo na't ito ang huling bili ng lola mo sa akin at sa aming lahat na narito sa lupain niya. Talaga po? Nakakatuwa naman pong marinig yan. Pero nakakailang din dahil hindi naman ako sanay na tinatrato ng ganito. Masasanay ka rin, lalo na't ikaw na ang hahalili sa kanya. Hahalili? Inumin mo na at baka lumamig pa ang tsokolate. Sige po. Umupo si Carmelita sa hapag at sinimulang tikman ng pagkain. Masarap, pero ramdam niyang parang may kakaiba sa lasa ng tsokolate. Mapait at tila may halong damo. Nang mapansin niya na hindi nakaupo si Aling Aida, bagkus ay nakatayo lang at nakatingin sa kanya, nagtaka siya, saka yun muling kinausap. Hindi po ba kayo kakain? Nakakailang kung wala akong kasabay eh. Sanay na akong kumain pagkatapos ng amo. Ganyan din si Senyorita Camelia noon. Kaya huwag ka nang mailang sa akin, Senyorita. Napakibit-balikat na lang ang dalaga at hindi umalma. Ramdam na niya kasing hindi magpapatinag ang ginang sa paninindigan nito. Ilang saglit pa ay napansin niya sa hindi kalayuan si Lorno. Nagulat pa nga siya dahil kitang-kita niya na namumula ang mga mata nito. Pagkusot ng mga mata ay tila normal naman yon. Kaya nakahinga siya ng malalim. Ayos ka lang ba? Bakit parang gulat na gulat ka nang makita mo ang apo ko? Pasensya na po. Mukhang inaantok pa ako. Dahil ang tingin ko sa mata ni Lorno kanina eh. Parang namumula. Namamalikmata lang pala ako. Natigilan na si Carmelita dahil napansin niya ang titig ng mayordoma sa apo nito. Halata sa mukha ng ginang ang galit pero ngumiti rin naman kagad pagbaling sa kanya. Hindi na niya pinagtuunan pa ito ng pansin. Nagtuloy-tuloy na siya sa pag-almusal dahil nagpaalam na rin muna ang ginang na pupunta na ng kusina. Matapos mag-almusal, ay lumabas siya ng bahay para magpahangin-hangin lang muna. Pero nakita siya ni Mang Feliciano na wala pang ginagawa. Lumapit ang Ginoo at inanyayahan siyang gumala sa paligid ng lupain. Sumang-ayong kagad ang dalaga dahil gusto niya rin talaga yon. Sakay ng lumang bukyo ay nilibot nga nila ang lupain ng namayapang Lola Camelia na mamanahin niya. Nang nasa bukana ng mga gulayan, naiilang si Carmelita dahil sa tila kakaibang tingin ng mga trabahador sa kanya. Mang Feliciano, ganyan po ba talaga makatingin ng mga tao rito? Pagpasensyahan mo na at huwag mo na lang silang pansinin, Senyorita. Ganyan talaga sila makatingin lalo na't alam nilang apo ka ni Doña Camelia. Kilala po nila akong lahat? Oo naman. Alam ng lahat dito kung sino ka. Kahit di ka pa nila nakikita. Paano po? Palagi po ba akong kinukwento ni Lola kahit sa mga trabahador? Dahil sa amoy mo. Ho? Dahil sa ano? Basta, Senyorita. Natutuwa kaming lahat na nagpunta ka rito. Kasi may hahalili na rin sa wakas kay Doña Camelia. Teka, kanina ko pa naririnig yung hahalili na yan. Ano ba yun? Magpunta na po tayo sa banda roon dahil mas maganda at maaliwalas ang tanawin. Hindi na nagawang makapagtanong ni Carmelita dahil nanahimik na lang bigla ang hardinero at tinungo na nga nila ang mga puno ng mangga, nyog at kapihan. Mga bahagi rin ng taniman na tila bagong araro lamang. Ngunit walang tanim. Na-curious ang dalaga kaya hindi na talaga niya matiis na magtanong ulit at kausapin ang kasama. Bakit walang nakatanim dito? May iniwang tagubilin si Doña Camelia. Huwag raw kami magtatanim dito. Bakit naman? Pasensya na, Senyorita, dahil hindi ko rin talaga alam. Pero mabuti na lang.
Sinusunod namin ang sinabi ng lola mo. Mabuti pa at bumalik na tayo. May kailangan na rin kasi akong gawin sa hardin. Sige po. Salamat sa paglilibot sa akin. Habang pabalik sila, sa tuwing may makakasalubong na tauhan ay tila mas lalong naiilang si Carmelita. Ang ilan din sa mga yon ay parabang nagkikislapan ng mga mata sa paningin niya. Sinarili na lamang niya ang tungkol dito dahil baka guni-guni niya lang. Gawa ng naninibago sa nasabing lugar. Mabilis na lumipas ang oras, araw at linggo. Habang tumatagal ang dalaga sa lugar na yon, ay marami siyang napapansing kakaiba. Una, sa tuwing nagtatanong siya kung paano namatay si Lola Camelia, ay tila tikom ang bibig ni na Aling Aida, Lorno at Mang Feliciano, pati na rin ang ibang tauhan doon. Pangalawa, ay makailang beses na niyang napapansin na tila ba palaging may nakatingin sa kanya mula sa kung saan, lalo na kapag nasa loob ng magarang bahay. Sa kwarto, sa kusina, sa banyo at sa kung saan-saan. Palagi na lang niyang nararamdaman ng ganon. At ang pinaka-creepy sa lahat ay ang ikinikilos ng mga tauhan sa taniman. Sa tuwing makikita siya ng mga yon, ay parabang may makahulugang ngiti na binabato sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pero kakaiba ang pakiramdam niya. Parabang ginigisa siya sa sarili niyang mantika kahit wala naman silang ginagawa, kundi ngumiti lang. Martes, pagkatapos ng tanghalian, ay nagpahinga muna si Carmelita sa kanyang silid. Nakatulog siya ng mahimbing at nagising lang dahil may narinig siyang kaluskos. Pagbangon ay nakarinig siya ng mga yabag na tumatakbo papunta sa banyo. Malawak kasi ang banyo ng silid na tinutuluyan niya at meron nitong 2 pinto sa bawat dulo. Naglakad siya ng marahan papunta sa pinakamalapit na pinto at dahan-dahang sumilip sa loob. Wala siyang nakita pero narinig niyang tumakbo palabas sa kabilang pinto ang kung sino mang naroon. May tao ba dyan? Pagkalabas ng kwarto, ay tumambad na nga sa kanyang paningin ang nakakatakot na nilalang. Hindi niya masyadong nakita ang kabuuan dahil nakatago yun sa sulok ng pintuan, kung saan medyo madilim. Ang tanging naaninag niya lang ay ang namumulan nitong mga mata at ang mahahaba nitong pangil. Umangil yun kaya napasigaw siya at sa unang pagkakataon ay nakaramdam ang dalaga ng takot. Dahil dito ay dali-daling nagtungo si Aling Aida. Pagbukas niya ng pinto ay nasa sulok na ang dalaga na takot na takot. Ano po nangyari, senyorita? May nakita ko roon. Kagad dinalugkog ng ginang ang dulong bahagi ng silid, pero wala naman siyang nakita kahit ano maliban sa antigong grandfather clock na hindi na rin naman gumagana. May nakita kong parang bata. Diyan tumakbo. Pero hindi lang siya basta bata dahil namumula ang mga mata niya at yung matutulis ng pangil. Parang sa halimaw. Baka nananaginip ka lang, senyora. Ang dilim din kasi dito sa kwarto mo. Hahawiin ko ang mga kortina. Sige, salamat po. O ayan, maliwanag na. Ayos lang na madilim ang silid kapag natutulog. Pero huwag tayo masasanay na walang liwanag na pumapasok. Dahil madalas sa mga masasamang elemento ay namamahay sa mga ganon. Lalo na kapag maraming dinadalang bigat sa puso ang isang tao. Bigla tuloy naalala ni Carmelita ang mga pinagdaraanan niya ngayon. Bago kasi siya nagpunta rito, ay naghiwalay na sila ni Benitez
10 taon din silang naging magnobyo at ikakasal na sana sa susunod na buwan. Yun nga lang ay nahuli niya ang lalaki na may ibang babae at halos 2 taon na rin pala siyang niloloko nito. Ang masaklap sa kanya ay ang mismong best friend niyang si Lerma ang naging kabit. Ito rin talaga ang dahilan kaya nagpasya siyang umuwi rito sa probinsya para makalimot sa masalimuot niyang karanasan sa Maynila. Mas maigi pa na lumabas ka muna at maglibang. Titimplahan kita ng tsaa para maliwanagan ang isipan mo. Salamat po, Aling Aida. Nang nasa hardina sila, ay uminom na nga ng tsaa si Carmelita. At katulad ng sinabi ng ginang, gumaan nga ang kanyang pakiramdam. At nang hapon ding yon, ay nakilala niya si Lorno ng mas personal. Napaupo ang batang lalaki at naglalaro ng luma at sirasirang trumpo habang nakikipagkwentuhan sa kanya. Ilang taong ka na? 13 po. Hindi ka ba nag-aaral? Dati po, pero simula nang dito na ako nakatira, si Lola Aida na lang po nagtuturo sa akin. Bakit hindi ka na lang niya pag-aralin sa eskwelahan? Bawal po akong lumayo eh. Dito lang po ako. Alam mo po ba, senyorita, sabi ni Lola Aida, sa gabi raw, may mga taong hindi na tao. Huwag na raw tumanggi kapag dumating na sila. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ay, kalimutan mo na lang po. Ayaw ko na pong magtrumpo, ate. Gusto mo pong maglaro ng tagu-taguan? Sige na naman po. Ang tagal ko na pong hindi nakakalaro nun eh. Ha? Sige na nga. Ikaw yung taya ah. Magtatago na po ko tapos bilang ka na lang po ng 10. Napangiti na lang ang dalaga pagkatapos ay pumikit siya saka nagsimulang magbilang hanggang 10. Nang matapos na ay dumilat siya at nagsimulang maghanap sardin. Nang makita niyang wala roon ang batang lalaki ay napangiti siya. Pagkatapos ay pumasok na siya sa loob ng bahay at doon naganap. Lorno, nandito na ako. Naghanap na ako. Kaya magtago ka na. Narinig niya ang pagtawa ng batang lalaki sa bandang kusina kaya tumakbo siya papunta roon. Nang wala ay lumusot siya sa dirty kitchen. Hanggang sa may narinig siyang yabag na tumakbo papunta sa kabilang dulo. Huli ka! Pagtingin ay wala siyang nakita kundi nakabukas na pintuan, pababa sa storage room. Lumapit siya roon at tuminto sa harap. Nag-alangan kasi siya at naisip na hindi naman bababa si Lorno roon. Pero bago tumalikod ay nakarinig na siya ng kaluskos. Dahil tuloy doon ay nagdire-diretso na siya pababa. Binuksan niya ang ilaw pero hindi naman gumagana. Kaya ang flashlight na lang ng cellphone ang ginamit niya. Dala niya pa rin ito kahit hindi masyadong nagagamit dahil sobrang napakahina ng signal sa lugar. Lorno, nandito na ako. Kaunti na lang mahuhuli na kita. Natigilan siya na maglaglaga ng ilang gamit sa bandang likuran. Pagtapat ng ilaw doon ay meron siyang naaninag na imahe sa pinakadulo. Huli ka na! Napahoy ang ngiti niya nang biglang tumayo ang nagsabing imahe. At ganun na lang ang gulat niya dahil halos kasing laki na niya ito. Bukod doon ay narinig niya ang paggaralgal nito na parang isang mabangis na hayop. Pero nagtataka pa rin siya dahil parehong-pareho ng damit ni Lorno ang suot ng nasabing nilalang. Ha? Sino ka? Pagharap ng nilalang ay doon na nga nagimbal nang makita ang itsura nito.
katulad ng nakita niya sa kwarto. Mapupula ang mga matang nanlilisik, mahaba ang pangil, naglalaway at napakapangit ng pagmumukha. Guni-guni lang kita. Hindi ako guni-guni. Totoo ako. Napasigaw sa takot si Carmelita na narinig kagad ni na Aling Aida, Mang Feliciano at ng iba pang tao na nasa dirty kitchen. Lahat sila ay nagbabaan sa storage room kung saan naabutan nila si Carmelita na nakaupo habang sumisigaw at takot na takot. Binuksan kagad ni Mang Feliciano ang ilaw at nang lumiwanag mula sa kabilang parte ng silid ay nakita nila si Lorno na gumagapang patago. Ano nangyayari rito, Lorna? Bakit sumisigaw, senyorita, at takot na takot? Hindi ko po alam. Nagtatago-taguan lang po kami, tapos narinig ko na lang pong sumisigaw si ate. Kaya gumapang po ko dito sa sulok. Natakot din po ko eh. Ayos ka lang ba, senyorita Carmelita? Ano bang nangyari? Wala. Guni-guni ko lang siguro yon. Pasensya na kayo sa akin. Huwag mong alalahanin yon. Halika't, ihahatid na muna kita sa kwarto mo. Lorna, umakyat ka na rin at mag-ayos ka ng sarili mo. Tingnan mo ang damit mo. Nadumihan mo na naman ang gusto. Nang magkatinginan si Carmelita at Lorno, ay tila pasimpleng tumawa ang batang lalaki. Bago maunang umakyat palabas ng storage room, naiwang naguguluhan ng dalaga dahil hindi din niya masabi kung guni-guni ba ang nakita kanina o totoo. Pero pakiramdam niya talaga ay si Lorno ang halimaw na nakita niya. Itinago na lang muna niya sa sarili ang tungkol dito. Pagsapit ng gabi, pagkatapos nilang kumain ay medyo hindi pa rin mapakali si Carmelita. Hindi pa rin kasi maalis sa utak niya ang nakita kanina na 2 beses pa nangyari. Dahil dito ay nagtungo siya sa silid ng yumaong lola. Umupo siya sa paborito nitong sofa at doon ay muling bumalik ang mga nakalipas na alaala sa lugar na yon. Tanda niya ang huling pagkakataon na nakita niya si Doña Camelia na masayang nakangiti sa kanya at palaging nagtatagubilin. Tanda ko pa yung palagi mong sinasabi sa akin, Lola Camelia, na kung sakaling wala ka na, huwag kong kalilimutan ang bahay na ito, na dapat kong manahin at lahat ng meron ka. Pero parang ang hirap naman yata tumira rito, La. Nararamdaman ko na parang may alam ang mga tao rito tungkol sa mga kakaibang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ramdam na ramdam ko ang kakaibang bigat at kadiliman na bumabalot sa buong lugar. Parang may hindi tama eh. Umalis siya sa paboritong upuan ng yumaong matanda. Pagkalaon ay nahiga siya sa kama nito at pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. Paano ka nga ba namatay, Lola? Totoo nga kaya yung nakalagay doon sa cause of death nyo? Parang hindi ako naniniwala na namatay ka lang ng basta-basta eh. Napabangon na siya ulit at bumalik sa kanyang silid bago pa makatulog sa lugar na yon. Nang nasa kwarto na, ay muli siyang sumilip sa malaking bintana. Nakita na naman niya ang ilang kalalakihang may sulo. At sa pagkakataong yon, ay napansin niya na kasama na rin si Mang Feliciano. Hindi na siya nagpahalatang nakadungaw pero nagtataka talaga siya dahil halos gabi-gabi na lang nakikita niya mga yon. Ano kayang ginagawa talaga nila? May kakaiba talaga sa lugar na to. Siguro, kailangan ko nang alamin ang nangyayari para malaman ko na rin talaga kung ano nga bang totoong ikinamatay ng lola ko. Isinara na niya ang bintana at hinawi paloob ang kortina. Pagkatapos ay sinikap niyang makatulog. Pero hindi madalaw-dalaw ng antok si Carmelita. Kahit nakapikit na, pakiramdam niya ay may matang nakamasid na naman sa bawat sulok ng kwarto.
Binuksan niya ang ilaw at eksaktong napatingin sa lumang grandfather clock na nasa pinakasulok. Naalala niyang bigla ang tungkol sa nilalang na nakita roon. Kaya may kung anong pumasok sa utak niya. 2 beses ko nakita ang halimaw na yon. Tapos, palaging may nakatingin sa akin kahit saan ako magpunta. Hindi kaya may sikretong isilid dito sa bahay si Lola? Lumapit siya sa lumang orasan. Nang hahawakan na niya ito, ay nakarinig siya ng malakas na kalabog. Pagkatapos ay mayroong humuni mula sa labas ng bintana. Para itong mahinang iyak ng bata na humahalo sa hampas ng hangin. Nagmadali siyang lumapit doon at tumawak sa kortina sa kamarahang sumilip. Nakakita siya ng tila malaking ibon na lumilipad palayo. Dahil sa takot ay hinawi niya ulit paloob ang kortina. At habang lumalalim ang gabi ay tila mas tumitindi ang mga kakaibang pangyayari sa bahay ni Lola Camelia. Walang ano-ano ay nakarinig naman siya ng malakas na kalabog na pagkatok sa pinto ng kanyang silid. Sino yan? Aling Aida? Mang Feliciano? Lorno? Makailang beses pang naulit ang malalakas na pagkalabog bago nawala ng tuluyan. Hindi na tuloy talaga dinalaw ng antok ang dalaga. Aligagang aligagha siya at hindi na makampante hanggang muli siyang mapatingin sa lumang grandfather clock. Doon na nabuo ang desisyon niyang lumapit dito at hindi nga siya nagkamali sa kanina pang iniisip. Meron siyang nakitang tila maliit na siwang doon. Tinulak niya ang malaking orasan hanggang sa makita ang maliit at sikretong lagusan. Diyos ko po, tama nga ang hinala ko. Totoo yung halimaw na nakita ko na yon at dito siya dumadaan. May hindi nga sinasabi sa akin ng mga tao rito. At sigurado kung may kinalaman dito ang totoong pagkamatay ng lola ko. Napasign of the cross ang dalaga at kahit natatakot ay pinasok niya ang maliit na lagusan hanggang sa umabot siya sa isang silid. Pagbaba roon ay sumalubong agad sa kanya ang mabahong amoy ng nabubulok na karne. Napasingap siya at napahawak sa ilong. Sa loob ng silid ay may isang maliit na kulungan na gawa sa kawayan at bakal. Dito ay nakakulong ang kakaibang uri ng sisiw. Namumula ang mga mata nito na parang nag-aalab at nangingintab ang balat sa pagkaitim. At ang mas nakakagulat ay nang marinig niya kung paano ito nagsusumigaw sa loob ng kulungan. Ang tunog nito ay hindi gaya ng karaniwang tilaok, kundi parang iyak ng sanggol. Nanlamig ang buong katawan ni Carmelita habang nakatakip pa rin ang ilong. Diyos ko, anong lugar to? Anong klaseng sisiw ito? Naglibot pa siya ng tingin hanggang sa makita ang isa pang pinto. Pumasok siya roon at mas lalong nagulat nang makita ang mesa sa gitna ng nasabing silid. Naroon ang isang lumang aklat na nakabukas, puno ng mga larawan ng katawan ng tao. May guhit kung saan puputulin o babalatan. Sa tabi nito ay may garapon ng dugo at pinatuyong laman. Hindi na niya masikmura pa ang mga nakikita niya, kaya naman kamuntikan na siyang masuka. Lalapit pa sana siya roon para mas makita ang iba pang detalye, pero nakarinig na siya ng mabibigat na yabag ng paa. Nagtago siya sa pinakasulok sa sobrang taranta hanggang sa makita nga sina Aling Aida at Mang Feliciano. Anong ginagawa nila rito? Aida, nahuli ko na naman ang apo mo. Mabuti na lang at nakagawa ko ng paraan para malis ng direksyon ng senyorita. Ilang beses na kitang sinabihan na bantay mong mabuti si Lorno. Alam mo naman na hindi ko mapigilan ng batang yon.
Gustong-gusto niya talagang matikman. Itali mo muna siya. O ikulong. Hanggat hindi pa natutupad ang misyon natin. Alam ko naman yon, Feliciano. Pero hindi ko pwedeng gawin ang gusto mo. Baka kapag ginawa ko yon, ay lalong magwala ang batang yon. Baka mas lalo lang tayong mabuko sa paglipas ng mga araw. Kung ganon, pagsabihan mo siya at isiksik mo sa kokote niya ang mga dapat niyang maintindihan. Matagal na panahon din ang hinintay natin bago mapapayag na umuwi rito si Senyorita Carmelita. Hindi niya pwedeng sirain ang mga nakatakda na. Hindi naman nagsakripisyo si Doña Camelia sa gutom para lang hindi matupad ang mga gusto niya. Kailangan nating maipasang itim na sisiw. Anong ibig nilang sabihin? Kanino nila ipapasang itim na sisiw na yon? Habang nakikinig, ay napalingon si Carmelita sa silid na kinaroroonan ng kulungan, kung saan naroon ang sinasabing mahiwagang sisiw. At nang bumaling siya ulit sa mga kasambahay, ay nagulat siya sa mga sumunod na narinig. Manahimik ka na muna. May ibang tao rito sa kwarto. Napalingon ng dalawa sa kinaroroonan ni Carmelita. Mabuti na lang ay nakatakbo na kagad ang dalaga pabalik sa kanyang silid. Dali-dali niyang hinarang ang grandfather clock at sinigurong hindi yun may tutulak na manggagaling sa lagusan. Habang nasa kama, ay pinagnilay-nilayan niya ang mga narinig na pinag-usapan ni Aling Aida at Mang Feliciano. Alam niyang may masamang pakahulugan ng mga yon. Wala siyang maintindihan. Napayakap na lang siya sa kanyang sarili habang nanginginig ang kalamnan sa takot. Bukod kasi sa mga narinig, sumasagi rin sa isipan niya ang tila mahiwagang itim na sisiw. Ano ba talaga ang meron sa lugar na ito? Ano yung sinasabi ni Mang Feliciano na namatay ang lola ko dahil sa gutom? Ginutom nila ang lola ko? Kung totoo yun, parang na rin silang gumawa ng krimen. Kapag nalaman ko ang totoo, humanda silang lahat at magbabayad sila. Siniguro niyang walang makakapasok sa kwarto at pinilit niyang hindi matulog dahil sa takot na baka meron na namang dumalaw na nakakatakot na nilalang. Subalit sa huli ay hindi niya natakasan ng karimlan. Unti-unti na siyang dinalaw ng antok hanggang sa makatulog. Ilang saglit pa ay napabalikwas siya ng bangon. Naramdaman niya kasing may kung ano o sinong gumagapang sa ilalim ng kama. Takot siyang napasandal pero umandar pa rin ang kanyang kuryosidad. Kahit natatakot ay dahan-dahan niyang sinilip ang ilalim at ganoon na lang ang gulat niya nang makitang itim na sisiw na may namumulang mga mata. Nang magtama ang mga mata nila ay para siyang napatanga sa kawalan. Pagkatapos ay bigla siyang sinunggapan ng itim na sisiw. Nahulog siya sa kama at unti-unting pumasok sa bibig niya ang nasabing nilalang. Sa takot ay napasigaw siya at kasabay nito ay napabalikwas siya ng bangon. Pawis na naman siya habang mabilis na kumakalabog ang dibdib niya. Sa kanya lang din napansin na umaga na pala dahil nakikita niya ang sinag ng araw na tumatago sa kurtina. Panaginip lang yun. Masamang panaginip lang. Napa-sign of the cross si Carmelita bago bumangon at hawiin pabukas ang bintana. Isang masiglang umaga ang tumambad sa kanya, pero kahit maganda ang sikat ng araw ay tila mabigat ang pakiramdam ng dalaga. Dahil kulang na kulang siya sa tulog, inihanda niyang sarili na umaktong normal bago lumabas ng kwarto. Sa pagkainan, nakaupo siya habang pinagmamasdan sina Aling Aida at Mang Feliciano na abala na naghahanda ng agahan. Si Lorno naman ay kumakain lang, pero ramdam niya ang palihim na pagsulyap ng batang lalaki. Napansin niyang napakatahimik kaya siya na mismo ang naglakas ng loob na gumawa ng ingay.
Aling Aida, matanong ko lang, meron pa bang ibang silid ng lola ko? Yung bang parang opisina niya? Tanda ko kasi noon na meron siyang aklatan eh. Parang hindi ko na nakikita rito sa bahay. Yung sinasabi mong aklatan, matagal lang wala yon. Nasaan na po yung mga aklat? Nasa bodega, nasa attic. Pwede po bang makita? Pwede naman. Pero baka sira-sira na yon dahil binubukbok na. Okay lang po. Gusto ko lang kasi makita mga yon. Bakit mo gusto makita ang mga dating aklat ni Doña Camelia? Gusto ko lang. Gusto ko rin kasing magbasa-basa. Nakakabagot na rin kasi ang paikot-ikot dito. Pwede po akong sumama? Pasensya na, Lorno. Gusto ko muna kasi mapag-isa ngayon eh. Sa susunod na lang. Wala nang nagawa ang tatlong kasambahay, kundi ang manahimik ulit. Pagkatapos mag-almusal, ay mag-isa na ngang nagpunta si Carmelita sa attic. Binusisi niya ang mga lumang aklat ng yumaong lola hanggang sa meron siyang makitang ikinatuwa niya. Naalala niya kasi noon na merong journal si Lola Camelia at binabasa ito sa kanya bago matulog. Sabi ko na nga ba, at makikita kita rito. Kami lang ni Lola ang nakakaalam sa journal na ito eh, kaya sigurado akong hindi pa ito nakikita ng ibang tao rito sa bahay. Pinagpagan niya muna ang journal bago buksan. Habang binabasa ay inalala niya ulit ang mga panahong kasama niya ang pinakamamahal na lola. Medyo mangiyak-ngiyak pa siya sa mga unang pahina, subalit napawi ang mga luha na yon pagdating niya sa bandang kalagitnaan. Nagulat siya dahil mas marami na ang nakakatakot na simbolo kaysa sa sulat. Napakunot siya ng noo habang napapahawak sa dibdib. May kakaiba kasi siyang nararamdaman habang pinagmamasdan ng mga naturang simbolo. Ano itong mga simbolo na to? Anong ibig sabihin nito at bakit to sinulat dito ni Lola? Paglipat ng pahina ay muli siyang nakakita ng sulat, pero hindi na to kasing ayos sa mga nauna. Umupo siya habang nakahawak pa rin sa dibdib. Mas lalo lang kasing kumabog ang kanyang dibdib dahil sa kakaibang kutob. Para makaligtas ako sa karamdaman, pumayag ako sa kagustuhan nila. Nilulun ko ang itim na sisiw dahil gagaling daw ako kapag ginawa ko yun. Gumaling nga ako pero kapalit naman ng mga to ay ang pagkauhaw ko sa sariwang dugo at kaninang tao. Niloloko nila ako. Saka ko lang nalaman na galing pala sa kadiliman ng itim na sisiw. Ngayon ay mamamatay lang ako sa dalawang bagay. Kapag tumigil ako sa pagkain ng sariwang dugo at karne o kung isasalin ko ang itim na sisiw. Pero mas pinili ko ang nauna para kusa na lang lumabas sa katawan ko ang sumpa. Naalala tuloy ng dalagang itim na sisiw na nakita niyang nakakulong sa sikretong silid. Napagtagni-tagni niya ang mga ito maging ang pag-uusap ni na Aling Aida at Mang Feliciano. Pagkalaon ay patuloy niyang binasa ang susunod na pahina. Naging emosyonal siya sa parting yon dahil habang nagbabasa, sana lang ay makarating sa puko ang sulat ko. Hindi na siya dapat bumalik sa lugar na ito kapag namatay ako. Pabayaan na niya ang lupain na ito kaysa maging katulad din siya ng mga nilalang ng kadiliman. Mangiyak-ngiyak na natutok ni Carmelita ang bibig matapos malaman ng mga ito. Hindi niya talaga sukat akalain na ganito katindi ang kadiliman bumabalot sa lupain ng pumano niyang lola. Kung ganun, hindi nga totoong namatay ang lola ko dahil sa pagkadulas. Namatay siya sa gutom at mas pinili niyang hindi na kumain ng sariwang dugo at karne ng tao.
Aswang si Aling Aida at Mang Feliciano, pati ang apo nilang si Lorno. Siya ang aswang na nakita ko ng 2 beses at balak nilang ilipat sa akin ang itim na sisiw na yon. Diyos ko po. Gulong-gulo ang isip ni Carmelita nang bumaba sa attic. Para makahinga ng maluwag, ay lumabas siya ng bahay at naglakad-lakad sa paligid ng taniman. Hindi siya nagpakita sa mga tao dahil natatakot siya kung sino na nga ba ang dapat pagkatiwalaan sa lugar na yon. Pero sigurado na siyang hindi na niya pwedeng pagkatiwalaan sila Aling Aida, Mang Feliciano at Lorno. At dahil sa lalim ng kanyang iniisip, ay hindi niya na malayang malayo na pala siya sa parte ng taniman. Sa matatayog na maisan, nakita niyang isang mayabong na puno at doon siya nag-isip-isip hanggang sa nakaidlip pala siya at nagising siya ng bandang 2:00 ng hapon. Nagmuni-muni ulit siya hanggang sa muling naalala ang totoong huling habilin ng kanyang lola. Ano bang ginagawa ko sa lugar na ito? Dapat umalis na ako rito, katulad ng sinabi ni Lola. Nagmadali na nga siya sa paglalakad pabalik sa magharang bahay para kunin ang kanyang mga gamit. Subalit ilang saglit pa ay meron siyang narinig na mabibigat na yabag mula sa likuran. Paglingon sa likod ay wala namang tao. Kinutuban na ang dalaga kaya mas lalo siyang nagmadali. Patakbo ang ginawa niya hanggang sa may nahagip siya ng tingin sa bandang kanan. Pagkalaon ay unti-unti na yung lumantad. Isang nilalang na hindi niya akalaing totoo. Namukaan niya ang nasabing lalaki dahil isa to sa mga trabahador sa taniman. Pero kakaiba ang mukha ng Ginoo na kinilalang si Mang Gastor. May itim-itim na ugat sa liig nito, pati sa magkabilang sentido. Ang mga mata ay maugat din at namumula ng husto, habang naglalaway na parang isang asong ulol. Mang Gastor, ano po nangyari sa inyo? Hindi umimik ang Ginoo. Ngumisi lang yun at maya-maya pa nga ay kumislot-kislot na parang nawawala sa sarili. Dito na mas kinabahan si Carmelita, lalo na nang makita niya na unti-unti nang nagbabago ang mukha ng lalaki. Habang pinagmamasdan, ay patuloy siya sa paglalakad ng mabilis. Pero tila walang katapusan ang tinatahak niyang maisan. Nagimbal na siya ng tuluyang makita ang nakakatakot na anyo ng trabahador. Mangitim-itim ang balat nito at tila mas lalong naging matipuno. Ang mga mata ay nanlisik at mas lalong namula na parang galing sa impyerno. Pagngisi ay lumantad ang matatalim nitong mga ngipin na handa ng manakmal. Pati ang mga kuko na singtalim ng bagong hasang kutsilyo. Aswang, pero bakit may araw pa? Sumugod si Mang Castor at sa sobrang pagkataranta ay nadapa pa naman ang dalaga. Nang sunggaban na siya ng aswang, ay dali-dali siyang nakagapang palayo. Bumangon siya at tumakbo sa mismong maisan para matakasan ng halimaw. Hingal kalabaw na siya sa sobrang pagod hanggang sa aksidente na naman siyang matisod. Sa bilis ng takbo niya ay tumalsik siya sa malayo at tumama sa mga mais, dahilan para mabali ito at matumba. Nang babangon na ay napatingin siya sa pinagtisuran. Doon niya nakita ang bag na may laman ng mga kinakalawang na gulok at iba pang gamit. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Dali-dali niyang kinuwang sandata. Eksaktong pagdating ni Mang Gastor ay buong lakas niyang isinaksak ang gulok sa dibdib nito. Napahiyaw ang aswang habang nanggagalaiti at lumalaban-laban pa. Pero hindi na nagbigay ng pagkakataon pa si Carmelita. Hinugot niya ulit ang gulok at sa ikalawang pagkakataon ay sinaksak niya ulit ang aswang. Pero sa ulo na mismo. Pagkatapos ay hinigit niya ulit at sa pangatlong pagkakataon ay sa leeg na.
I'm sorry, Mang Castor, pero hindi ako mamamatay sa lugar na ito. Bumulwak ang itim na dugo at ilang saglit ay humandusay na sa lupa ang walang buhay na katawan ni Mang Gastor. Hindi rin nagtagal ay unti-unti itong natutuyo hanggang sa tuluyang maging abo. Gulat na gulat din si Carmelita sa nangyari. Napalood siya at minasda ng sarili na namantsahan ng itim na dugo. Nang mapagtanto niya ang mga naganap, ay bigla siyang nangilabot. Ramdam ang panginginig ng buo niyang kalamnan. Muli niyang tinitigan ng abo ni Mang Gastor na naiwan habang hindi alam ang gagawin. Lahat sila rito, mga aswang. Kailangan ko na talagang umalis. Hindi ako mananatili dito at hindi ako magiging katulad nila. Hindi ako magiging halimaw. Ha? Natigilan siya nang makarinig ng mahinang pagtawa. Iginala niya ang tingin hanggang sa may maaninag na tao mula sa hindi kalayuan. Nang mapagtanto niyang may iba pang aswang sa paligid, ay wala na siyang inaksayang oras. Tumakbo na siya pabalik sa magarang bahay. Pinilit niyang itago ang pangyayari, ngunit malinaw na sa isip niya na kinakailangan niyang makalis bago siya masalinan ni Aling Aida ng itim na sisiw. Ngunit hindi niya alam na mula sa bintana ng ikalawang palapag, nakamasid si Aling Aida. Seryoso at malamig ang tingin ng ginang sa kanya na tila ba alam na ang kanyang ginawa. Kinuha na niya ang mahalagang gamit at ang madaling nagtungo sa kinaroroonan ng kanyang kotse. Pero ganun na lang ang gulat niya dahil flat na ang lahat ng gulong nito. Pagtingin niya sa likuran ay naroon na si Aling Aida. Kasunod si Mang Feliciano at Lorno. Sino gumawa nito sa gulong na sasakyan ko? Hindi rin namin alam. Yan nga sana ang sasabihin namin sa iyo. Teka, anong nangyari sa iyo? Bakit may itim na mantsa ka? Tumigil na kayo sa pagpapanggap. Alam kong may kinalaman kayo sa pagkasira ng gulong ng kotse ko. Kahit sa pagkamatay ng lola ko. Alam ko na ang totoo dahil nabasa ko ang journal niya. Kuminahon ka, senyorita. Huwag kayo lalapit sa akin. Subukan nyo lang mga halimaw kayo dahil matutulad kayo sa pinatay kong aswang kanina. Dahil dito ay tinitigan lang siya ng ginang at pagkalaon ay saka sumenyas kay Mang Feliciano. Kagad lumapit ang hardinero kaya sinubukang iwas-iwas ni Carmelita ang hawak na gulok. Madali lang siyang nahawakan sa kamay hanggang sa mabitiwan niya ang sandata. Nakipagpambuno pa ang dalaga pero mas malakas sa kanya ang hardinero. Sa huli ay binigyan siya ng malakas na suntok sa sikmura hanggang sa mawalan nga siya ng malay tao. Tahimik ang paligid pagsapit ng gabi. Ngunit sa likod ng katahimikang yon, ramdam ang bigat ng mga lihim na unti-unti nang nabubunyag. Nagising si Carmelita at naabutan ng sarili na nasa sikretong silid na nadiskubre niya noon. Naroon din sina Aling Aida at Mang Feliciano. Nang igala niyang tingin, ay nahagip na mga mata niya sa kabilang silid ang itim na sisiw na nakakulong. Pero mas nato ng atensyon niya sa mga kasambahay dahil naririnig niya siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Kailangan na nating simulan ng ritual habang may oras pa tayo. Dapat malulunan niya ang may hiwagang itim na sisiw para mas maging makapangyarihan ang ating lahi. Pero hindi pa handa ang senyorita Carmelita. Nakita mo ba kung paano niya ginustong tumakas kanina? Kung hindi pa ako nakaisip ng mainam na paraan, baka nakakawala na siya sa atin. Matagal nang walang nilulukuban ng mahiwagang itim na sisiw at kapag tumagal pa, baka bumalik na ito sa ninunong gabunan. Pero gawin mo na, Aida. makawalan niyo ako rito. Parang awa niyo na, Aling Aida. Huwag kang makinig sa taong yan. Parang awa mo na. Huwag mong isalin sa akin ng itim na sisiw, pakiusap. Ayaw ko maging isang aswang. Kung hindi mo gagawin, Aida, ako na ang gagawa. Hindi mo pwedeng gawin yan, Feliciano. Pwede. At gagawin ko.
dahil naghihintay na ang mga kalahi natin sa labas. Kailangan na nila ng bago mamumuno at magbibigay ng lakas sa kanila. Hindi mo ba naiisip na baka matulad lang siya kay Doña Camelia? Ang kailangang tumanggap ng itim na sisiw ay handang makipagkasundo sa kadiliman. Hindi nakinig si Mang Feliciano. Nagdire-diretso na siya sa kanyang silid para kunin ang mahiwagang itim na sisiw. Nagkakakawag naman si Carmelita at nagmamakaawa ng gusto kay Aling Aida hanggang sa tila mahabag ang mayordoma. Dali-dali niyang kinalaga ng dalaga at nang matapos ay eksakto naman na nakabalik na si Mang Feliciano. Dahil dito ay naggalit ang hardinero at napaangil. Wala na ring napagpilian ng mayordoma kundi ang umaksyon ng alam niyang tama at nararapat. Binundol niya ang lalaki at pareho silang natumba sa sahig. Ang kulungan naman ng mahiwagang itim na sisiw ay nahulog din sa sahig at napunta sa isang sulok. Narinig pa nila ang pag-unga nito na nagbigay ng kilabot sa presensya ni Carmelita. Bago na dyan, senyorita! Takbo na at bilisan mo! Traidor ka! Traidor ka, Aida! Bakit mo siya pinatakas? Hindi ako traitor, Feliciano. Alam ko ang ginagawa ko at itong alam kong tama. Nagising na ako sa katotohanan. Habang nagpapambuno ang dalawa, ay sinamantala ito ni Carmelita. Tumakbo siya palabas sa silid na yon hanggang sa tumago siya sa storage room. Pag-akyat palabas ng kusina ay dumiretso siya sa dirty kitchen para kumuha ng kutsilyo. Eksakto rin na nakita niya ang mga gamit niya sa lamisita. Mabuti na lang ay naroon ang bag niya at cellphone. Kinuha niya rin ito at nagtangka ng lumabas ng magarang bahay. Subalit, bigla siyang inarang ni Lorno na nakangiti lang sa kanya. Saan ka pupunta, ate? At saka bakit may tali yung mga kamay at paa mo? Nabalitaan ko kay Lola Aida na ngayon isasalin sa iyo yung mahiwagang itim na sisiwi. Pero mukhang tinatakasan mo sila. Tumabi ka, Lorno. Padaanin mo ako. Matagal ko nang gustong gawin to. Kaso pinipigilan ako nila Lola at Mang Fili. Siguro hindi naman sila magagalit kung titikman lang kita bago kayo balik sa kanila at nang masali na sa iyong mahiwagang itim na sisiw. Matagal ko na rin gustong gawin sa iyo to. Sutil na bata ka. Alam ko naman na ikaw talaga yung aswang na yun eh. Etong sayong kago ka! Walang pag-aalinlangan na winasiwas ni Carmelita ang matalim na kutsilyo. Napatras ang batang lalaki pero natamaan pa rin siya sa muka. Nang tumagas ang itim na dugo, napahiyaw si Lorno at kitang-kita ang galit sa kanyang mga mata. Pero hindi pa tumigil ang dalaga. Buong lakas niyang sinipa sa muka ang batang aswang. Tumalsik ito at tumama ang ulo sa pader bago humandusay sa sahig. Hindi naman ito namatay pero nawalan lang ng malay. Ay tila bumalik ang dating tapang na meron si Carmelita bago siya napadpad sa lugar na yon. Buti nga sa iyong bata ka. Umalis na kagad siya sa lugar na yon at wala nang inaksayang oras. At nang nasa bandang ilog na, ay nakarinig siya ng alulong ng kung anong halimaw mula sa magharang bahay. Sinundan pa yun ng iba pang alulong na tila tumutugon sa panawagan ng naunang alulong. Naku po, mukhang nagtatawag na yung mga aswang para hanapin ako. Kailangan ko na makaalis sa lugar na ito. Tatawid ako sa ilog. Kailangan ko makatawid sa ilog. Sa tulong ng liwanag galing sa bilog na buwan, ay ligtas siyang nakatawid sa ilog. At nang pakyat na, ay nakarinig siya ng sigaw ng babae mula sa likuran. Paglingon doon, ay nakita niya nga ang isang batang babae na duguan at tumihingi yun ng tulong sa kanya. Pamilyar ito sa kanya dahil minsan na niyang nakitang kalaro ni Lorno noong nakaraan. Bilisan mo, Neng. Tumawid ka rito, hintayin kita. Sumunod ang batang babae, pero bago pa man makalapit sa kanya,
ay may isang aswang ang biglang sumulpot mula sa likuran ng kawawang bata. Kasing laki ito ng kalabaw. May malalaking pakpak at bibig na puno ng matutulis ng ngipin. Agad nitong sinunggaban ng babae at kinagat sa liig. Parang namanhid ang buong katawan ni Carmelita nang makita yon. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o sisigaw. Ngunit nang marinig niya ang lumagutok na buto ng batang babae, otomatikong kumilos ang kanyang katawan palayo sa lugar na yon. Lumayo na siya pero ramdam niyang meron pa ring sumusunod na aswang. Kaya napa-sign of the cross na lang siya kahit takot na takot. Lord, iligtas niyo po ako. Ayaw ko pong mamatay sa ganitong lugar. Ayaw po maging biktima ng aswang. Habang patuloy sa pagtakbo ay inihanda na ang dalampatalim. Maya-maya pa ay may lumipad sa harapan niya na lasog-lasog ng katawan. Natigilan siya at napatingin dito. Natutup niya ang bibig nang makitang ito yung kawawang batang babae kanina. Diyos ko po, ang lala! At kasunod nito ay ang pagdating ng aswang. Tungtuwa ito at tila hindi pa nakontento sa kinain na batang babae. Dahil sa galit ni Carmelita sa nangyari, ay walang pag-aalinlangan siyang sumugod sa halimaw. Dito na numbalik ang mga natutunan niya sa 2 taon sa military. Hindi niya rin napaniwalaan ang sarili na makikipagtagisan siya ng bilis at lakas sa malaking aswang. Nagpatuloy ang matinding bakbakan. Ang aswang ay nagpakawala ng malalakas na hampas ng pakpak nito. Halos mabuwal ang dalaga. Mabuti na lang ay nakakubli siya sa isang puno at ginawa niyang magandang pagkakataon ng bagay na yon. Umikot siya at mabilis na sinaksak ang halimaw sa tagiliran. Nang ito ay napahiyaw at tumingala, ay dali-dali niyang tinaga ang liig nito. Mamamatay ka! Mamamatay ka! Nanlaban pa ang aswang, pero mas lalo niyang diniinan ng mahabang kutsilyo at saka kinalikot mula sa loob. Mas lalong bumulwak ang itim na dugo hanggang sa mapanhod na ito. Nang mahawakan siya sa ulo, ay huli na ang lahat dahil nawala na to ng buhay at lumagpak sa lupa kasama niya. Dali-daling bumangon si Carmelita. Duguan at hinihingal habang nakatingin sa aswang na unti-unting nagiging abo. Hindi ako mamamatay dito. Dahil hindi ako papabayaan ng Diyos. Habang pinupunasan niya ang itim na dugo sa kamay at sa muka, saka siya tumingin sa kalangitan. Ang maliwanag at bilog na buwan ay saglit na nawala, at nang bumalik ito ay nakarinig na siya na magkakasunod na alulong ng kung anong nilalang sa hindi kalayuan. Diyos ko po, halos lahat yata ng mga naroon ay aswang na rin. Kailangan ko na magmadaling makahanap ng ligtas na lugar. Anong gagawin ko? Saan ako pupunta? Nagpatuloy na siya sa pagtahak ng daan at habang tumatakbo ay iniisip niya ang mga ginagawa noong nagsasanay siya sa military. Nagmasid-masid siya sa paligid para makita kung tama ang lugar na tinatahak niya. Nang makaramdam ng pagod ay saglit siyang tumigil at sumandal sa gilid ng mayabong na puno. Ilang beses siyang huminga ng malalim para mapakalma ang sarili at makapag-isip ng tama. Nang makaramdam na ng kaunting kaginhawaan, ay tumakbo na siya ulit. Malapit na ako sa ligtas na lugar. Kaunting tiis na lang. Mararating ko na ang kalsada. Pagdating doon ay papara ako ng sasakyan na dadaan. Siguradong may tutulong sa akin. Hindi ako susuko. Hindi ako susuko. Uuwi ako sa amin at hindi ako magiging aswang katulad ng mga gusto mangyari nila. Napuno siya ng determinasyon subalit naputol ito nang mula sa likuran ay bigla siyang sinunggaban ni Lorno. Nasaan yung aswang na ang batang lalaki at kitang-kita ang galit sa mukha nito. Nagpagulong-gulong sila
at dahilan na rin kaya nabitiwan niya ang sandatang hawak. Mabuti na lang din at nabundo sila sa isang puno kaya nakabitiw sa pagkakakapit sa kanya ang batang lalaking aswang. Pero nakalmot siya noon sa hita, kaya nahirapan siyang makatayo kaagad. Kumapit lang siya sa gilid ng puno at nang mapalingon kay Lorno ay ganun na lang ang pagkabigla niya. Tingnan mo ang ginawa mo sa mukha ko, Ate Carmelita. Wala akong paki sa nararamdaman mo, aswang ka. Salbahay ka. Dahil dyan papatayin kita. Papatayin kita at pagpipira-pirasuin ko ang katawan mo. Bibiyakin ko ang katawan mo at kakainin ko ang lahat ng laman loob mo. Dudukutin ko rin ang mga mata mo at tigitin ang dila mo. Ah! Napatras ang batang aswang dahil tinamaan siya ng malaking bato sa ulo na hinagis ni Carmelita. Tumagas na naman ang itim na dugo kaya mas lalo siyang nagalit. Wala na rin sinayang na oras ang dalaga. Mabuti na lang ay nakita niya kagad ang kutsilyo dahil sa kinang nito. Kinuha niya yon habang nagtatantrum pa ang batang aswang. Umanda ka sa akin! Papatayin kita, ate! Uunahan na kitang pangit kang aswang ka! Muling binato ni Carmelita ang aswang. Makakasunod at di niya hinayaang makaporma ito. Galit na galit naman yon kaya mas lalong naging agresibo. Nagtago siya sa gilid at muling bumato. Pagkatapos ay sa kanya sinalakay ang halimaw. Sinaksak niya ito sa tagiliran at sapul na sapul yun. Sinundan niya pa ang pagsipa. At muli na namang tumama ang ulo sa gilid ng puno at nawala ng malay. Tutuluyan na sana ng dalaga ang batang lalaking aswang pero naawa pa siya rito kaya tumakbo na lang siya papalayo. Hanggang sa may makita siyang maliit na bahay. Nakabukas ito at halatang walang tao kaya dali-dali siyang pumasok sa loob. Nagganap ng mapagtataguan at doon muna nagpahinga. Mabigat ang katahimikan ng gabi at ang mga kuliglig sa paligid ay tila ba nag-aanyaya ng panganib. Habang nagpapahinga ay alerto ang dalaga. Maigpit ang pagkakahawak sa kutsilyo upang kung may muling sumalakay ay mabilis siyang makakapalag. Maya-maya pa nga ay narinig na niya ang unti-unting paggalaw ng bubong ng tinataguang bahay. May aswang na naglalakad dito at sa bawat tiyabag ay may kasamang langit-ngit ng kahoy. May nakasunod na naman sa akin. Hindi pa ba matatapos ang gabing ito? Isang malakas na kayong beses na saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sige, akala mo Ngunit mabilis niyang naitulak ang katawan ng upuan. Tumama naman yon sa panga ng halimaw kaya nabitiwan siya nito. Hindi niyo ako basta-basta makukuha! Siya na ang umatake sa aswang habang bumabuelo pa lang ito. Sinaksak niya karamdam siya ng pagkahilo. Dahil dito ay napaupo siya at napasandal sa dingding. Sa kanya lang din napagtanto na tila marami na ang nasayang nagdugo sa kanya. Pumikit siya at napabuntong hininga. Pinakiramdaman niya ang kalamnan na nanginginig na dahil sa dami ng dinanas na hirap. Hindi ka pwedeng manghina, Carmelita. Kaunti na lang, please. Kaya mo to. Pumikit muna siya at saglit na ipinahinga ang sarili. Nang medyo maayos na ang pakiramdam niya, ay pinagtatatalian niya ang mga natamong tama. Paraan ito para mapigilan ang pagtagas ng dugo upang hindi siya manghina. Tinahak na niya ang masukal na daan hanggang sa marinig na naman niya ang nakakakilabot na alulong ng mga aswang. Bawat takbang ni Carmelita ay maingat. Nagtuloy-tuloy lang siya hanggang sa maaninag na niya ang kalsada. Nakahinga ng maluwag ang dalaga at halos gusto niyang maiyak pero kinontrol niya ang emosyon. Alam kasi niyang walang panahon ngayon para maging senti-senti. Ngunit nang palabas na siya sa kakahuyan, ay nakita niyang may nakaupo sa dulo ng batuhan. Inakala pa nga niya nung una na guni-guni lang ang nakikita. Pero biglang gumalaw at tumayo. Eksaktong paglitaw ng nagtatagong buwan
ay sa kanya malinaw na nakita ang nilalang. Si Mang Feliciano. Nanlilisik ang mga mata ng Ginoo. Puno ng dugo ang bibig at nakabitin pa ang malitang piraso ng laman na parang mula sa hayop o tao. Paano ka nakarating kagad dito? Anong klaseng tanong yan? Akala mo ba talaga makakatakas ka sa lugar na ito? Senyorita, hindi mo pwedeng takasan ang kapalaran mo. Tumigil ka! Hindi ka ang magdidikta sa buhay ko! Ikaw ang tumigil, babaeng suwail. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ang magmamana ng mahiwagang itim na sisiw. Ang sumpa na una nang naipasa sa ninuno mo hanggang kay Doña Camelia. At ngayon, sa'yo naman! Mamamatay muna ako bago niyo gawin yan! Hindi ko papayagan yon dahil ikaw na lang ang huling lahi ng angkan nyo. Kapag namatay ka, tuluyan ang babalik ang mahiwagang itim na sisiw sa ninunong gabunan at manghihina na kami mga nasasakupan nyo. Unti-unti kaming mamamatay at hindi ako papayag na mangyari yon. Kailangan manatili ang legasiya ng ating lahi, senyorita. Ganun ba? Kung ganun, tama na lang na mamatay na talaga ako? Walang takot ay tinutok ni Carmelita ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Kitang-kita ang determinasyon sa kanyang mga mata, kaya kinabahan din ng hardinerong aswang. Nang magpapatiwakal na ang dalaga, nagulat siya dahil merong pumigil. Hindi si Mang Feliciano, kundi si Aling Aida. Maigpit ang kapit ang ginang sa braso ni Carmelita. Hindi na ito ang mabait at mapag-arugang mayordoma na nakasanayan niya, kundi nasa anyo na ng isang aswang. Pero kahit gano'n ang anyo, ay nakilala pa rin siya ng dalaga. Aling Aida? Hindi kita papayagang paslangin mo ang sarili mo, senyorita. Pabayaan mo ako. Mas gugustuhin ko na itong maging Mas gugustuhin ko na ito kaysa maging kauri ninyo. Hindi ako magpapasakop sa pagiging aswang. Hindi ako kailanman titikim ng kahit anong sariwang karne o dugo ng tao. Kung mangyayari yon, mas mabuting mauna na akong mamatay ngayon. Hindi ko rin hahayaang mamatay ka. Ha? Ang ibig sabihin, umalis ka na sa lugar na ito, senyorita. Tila hindi makapaniwala si Carmelita sa mga narinig, lalo na si Mang Feliciano na nagngingit-ngit na naman sa galit. Unti-unti na nag-anyong aswang ang Ginoo at tanda ng sumalakay anumang oras. Pero humarang si Aling Aida. Ako makakaharap mo, Feliciano, kapag sinubukan mong kunin ang senyorita. Tatanga-tanga ka, Aida. Bakit mo siya pinagtatanggol? Nababaliw ka na ba? Kapag pinakawalan mo ang babaeng yan, lahat tayong narito ay unti-unti ring manghihina at mamamatay sa oras na bumalik ang mahiwagang sisiw sa itim na ninunong gabunan. Matagal na dapat na nangyari yon, Feliciano. Tama si Doña Camelia sa sinabi niya noon. Dapat matagal na tayong lahat na nagpapahinga. Hindi ka ba napapagod? Ayaw kong makinig sa mga sentimiento mo. Tumabi ka dyan at isuko na sa akin si Carmelita para maisalin ko na sa kanya ang sumpa. Hindi! Hindi ko gagawin yon. Bobo! Hindi ka nag-iisip, Aida. Ang babaeng yan ang pumatay sa apo mo. Tapos, hahayaan mo lang siyang matakasan ng sumpang nakalaan sa kanya. Habang tayong lahat ay nagdurusa, ang taong yan ay magiging malaya sa buhay niya kapag nakalis siya sa lugar na ito. Yun naman ang nararapat, Feliciano. Kaya bumalik ka na roon at hayaan mo na kami. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Aida. Para matapos na to, papatayin na lang kita para wala nang maging hadlang pa. Mabilis na sumugod si Mang Feliciano. Itinulak naman kagad ng mayordoma si Carmelita sa kanya sinalagang pag-atake ng kapwa halimaw. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Hindi nasundan ng dalaga ang tagisan ng dalawang veteranong aswang. Ang mga sigaw, pag-angil, alulong at garalgal na boses lang ang naririnig niya sa gitna ng nagniningning na buwan. Dahil dito ay gumapang siya palayo sa labanan hanggang sa marinig na niya ang boses ni Aling Aida na napapasigaw sa sakit.
Pagtingala niya sa kanan, sa malaking sanga ng puno ay nakita niya roon ng 2 aswang. Higit-higit ni Mang Feliciano ang kaliwang kamay ni Aling Aida na pilit kumakawala. At sa huli ay hindi nagtagumpay ang ginang. Walang kahirap-hirap na pinutol ng lalaking aswang ang kamay niya at hinagis sa malayo. Mas lalong napaangil ang mayordoma, pero hindi pa tumigil ang kalaban niya. Tila sawa na lumilingki si Mang Feliciano saka buong lakas na pinirat ang kaawa-awang ginang. Kitang-kita ni Carmelita ang karumal-dumal na pangyayari. Kaya napapikit na lang siya kasabay ng paglatpak sa lupa ng walang buhay na si Aling Aida. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mong subukan ng pasensya ko, Aida. Samahan mo ng apo mo sa impyerno! Galit na napakagat ng labi si Carmelita habang pinagmamasdan na nagiging abo ang katawan ng mayordoma. Sa kabilang banda ay tila kinumutan siya na matinding takot dahil alam niyang wala na siyang kawala pa sa hardinero. Huwag ka nang makipagmatigasan pa, senyorita. Mas mabuti pa ay sumama ka na sa akin ng matiwasay pabalik sa bahay ng lola mo. Tanggapin mo na ng maluwag sa loob mo ang magiging kapalaran mo. Ikaw ang magmamanang ng mahiwagang itim na sisiw at magiging daluyang ka ng kapangyarihan sa lahi natin. Kung hindi ako pumayag, kahit ipasok niyo sa akin ang sisiw na yon, hindi ako kakain o titikim ng sariwang dugo at karni ng tao hanggang sa mamatay ako. Mawawalan din ng saysay ang paghihirap mo sa akin, Mang Feliciano. Hindi ako kasing tanga ni Aida at ng iba pa. Hindi ko hahayaan na gawin mo yon. Wala ka namang silbi sa amin kung tutuusin. Ang layunin mo lang sa mga nasasakupang aswang ay maging daluyan ng kapangyarihan. Dahil nasa lahi nyo lang, pwedeng maipasa ang sumpa. Kaya ikukulong kita at pakakainin ng sariwang dugo at karne ng tao sa ayaw at sa gusto mo. Napakasama mo. Kung ganon, wala na akong ibang pagpipilian. Mo na hindi ordinaryong bala ang gamit ko. Hoy! Ikaw, babaeng maganda! Takbo dito, bilis! Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Carmelita. Tumakbo kagad siya palapit kay Alvin at umangkas sa likod. Nang maalala niya kung sino ang binatilyong yon, ay napakunot siya ng noo. Sabi ko naman kasi sa'yo bumalik ka na sa Maynila. Delikado sa lugar na ito Sino ka? Paano niyo ako nahanap? Ako si Alvin at yung kapatid kong Bonjing, si Patrimonyo. Lilinawin ko lang na hindi ikaw yung nahanap namin kundi yung mga ungol ng aswang Manunugis kami ng kapatid kong si Patrimonyo at matagal na kami nagmamatsyag sa lugar na ito. Marami kasing nakapagsabi na naglipa na ang mga aswang dito Ano, Kuis? Kwentuhan na lang tayo dyan. Parang wala tayong tinatakbo ang aswang Para kayong nasa teledrama Napangiti na lang si Alvin at pagkatapos ay muling bumaling kay Mang Feliciano na nagngingit-ngit na naman sa galit. Piniit niya ng malakas ang manibela ng motor hanggang sa umalingaw-ngawang ingay nito. Pagkatapos ay saka sila nagpaharurot ng takbo. Sige, aswang! Subukan mo lang sumunod at talagang may paglalagyan kayo sa amin! Nang makalayo na sila, ay umungol at umululong ng malakas si Mang Feliciano. Nagtawag kasi siya ng iba pang aswang para mahabol si Carmelita. At hindi na nga nagtagal at nagsulputan mula sa madidilim na sulok ng kakahuyan ang mga iba pang aswang. Ang karamihan sa kanila ay mga bagong yanggaw na trabahador, habang ang iba ay matatagal na ring aswang katulad ni Mang Feliciano. Samantala, habang tinatahak ni na Alvin, Patrimonyo at Carmelita ang daan, ay naririnig na nga nila sa likuran ang nakakakilabot na ungol ng mga aswang. Babae, yumakap ka nga sa akin dahil mas bibilisan ko pa ang pagmamaneho. May pangalan ako. Ako si Carmelita. At saka, kaskasero ka pala talaga no? Kaya ka malapit sa aksidente. Aba, tanda mo pa pala yun. Ang tagal na nun Hindi ko makakalimutan yung mga ganong klase ng pangyayari. Mas di mo makakalimutan ang pangyayaring to
dahil ito ang gabi na niligtas kita. Guys, tama na muna ang lambingan. Nandyan na sila. Pagsilip ni Alvin sa side mirror ay nasipat nga niya ang ilang aswang na parang kabayo kung tumakbo. May isa na biglang sumulpot sa isang gilid pero walang kahirap-hirap lang yon na binaril ng binata. Natulala si Carmelita dahil sa husay ni Alvin sa pag-asinta sa kalaban. Kitang-kita niya rin na biglang natunaw na parang asido ang aswang na natamaan ng baril. Ibang-iba to sa nangyari nang makapatay siya na dahan-dahang nagiging abo. Bakit sila natutunaw? May espesyal na sangkapambala na ginagamit namin. Disenyo para pangontra sa mga aswang. Kaya kapag tinamaan sila, natutunaw kagad sila at wala nang natitira. Totoong mga manunugis kayo? Oo. Naalala mo nung unang pagkikita natin? Di ba nagtanong ka sa akin kung bakit ako napatingin sa gubat? Naramdaman ko kasi na may mga nakamasid sa atin. Pero nagtataka ako dahil hindi ka nila sinasalakay. Ngayon ko lang napagtanto na meron silang pakay sa'yo. Ikaw pala yung apo ni Doña Camelia. Kilala mo lola ko? Oo. Inabiling ka niya sa amin sa totoo lang. Nakausap namin siya ng personal pero palihim. Humiling nga siya na kapag napadpad ka sa lugar na to, sagipin ka raw namin laban sa mga aswang. Dinitali niya ang lahat, kaya sumang-ayon kami ng kapatid ko. Pasensya ka na rin dahil ngayon ko lang na-realize na ikaw pala yung apo na yon. Kung alam ko lang nung unang pagkikita pa lang natin, binigilan na kagad kita eh. Nagbabala ka naman sa akin nung gabing yon. At alam mo ba na hindi yun naalis sa isip ko? Feeling ko nga yun ang simula kaya ako na-curious hanggang nalaman ko ang totoo. Kaya ako tumakas at nangyari na ang mga ito. Talaga? Parang kinilig naman ako ron. Parang feeling ko tuloy iniisip mo ako palagi. Hoy, ano? Lambingan pa rin, Kuys. Ang dami nang sumusunod sa atin, oh. Tingin sa likod at gilid mo. Kamunti ka ng masemplang sina Alvin at Carmelita. Mabuti na lang ay nabaril kagad ng morenong binata na nila ang higit 10 aswang na sumalakay. Hindi nag-alinlangan ng magkapatid na magpaputok ng kanilang baril. Wala silang inaksayang bala. Lahat ay sapul. Kundi sa dibdib o puso, sa noo tumatama ang lahat ng bala hanggang sa maubos ang mga yon. Sisiw! Eksaktong pagkasabing yon ni Alvin ay biglang sumulpot sa kung saan si Mang Feliciano. Kinalmot niya sa braso ang morenong lalaki at saka sinuntok. Tumalsik yon pero nakabangon din kaagad. Kaya nga lang ay mahuhuli na siyang masagip si Carmelita. Sinunggabanan ng Ginoo ang dalaga ngunit bago pa yung madakip ay to the rescue si Patrimonio. Tinaga niya ang kamay ng aswang dahilan para bumulwak ang masaganang itim na dugo. Napatras si Mang Felicia, biglang si Patrimonio sa kanila muling hinarap ang nagngangalit na aswang. Ang lalakas ng loob niyo mga animal kayo. Akala niyo makakatakas kayo sa akin. Pagkatapos ko kayong patayin, kukunin ko si Carmelita. Ang dami mong satsat, tanda! Mauubusan ka na nga ng dugo oh. Kung ano-ano pang kayabangan niyang sinasabi mo. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Tanggapin ang katapusan ng lahi ninyo. Kayo matatapos! Umalulong ang nagngangalit na aswang pero hindi na siya hinayaan ng magkapatid na makapagtawag pa. Sumugod kaagad silang dalawa at nilupog ang aswang na nanghihina na. Hindi na yung sumasalakay. Panay na lang ang iwas at naghahanap ng tiyempo na Hindi ako basta-basta aswang! Hindi ako magpapatalo sa inyo! Eh di don't! Papatayin kitang mayabang ka! Nanong, hindi lang siya ang kalaban mo. Focus ka naman, nandito ako, no? Pagkatapos ay saka muling hinigit ni Patrimonyong matalim niyang sandata. Tinaga niya ang isa pang kamay ng aswang. Napatras yun habang tumatagas ang masaganang itim na dugo. Sinubukang magtawag ng halimaw ng mga baka pero nilapitan na siya ni Alvin at itinutok ang baril sa ulo bago ngumiti. Buti na lang ay nasalo siya ni Patrimonio. Ang huli na lang niyang natatandaan bago tuluyang magdilim ang paningin ay tinapik-tapik ng magkapatid ang kanyang muka. Pagkatapos ay
tila nagpaanod na lang siya sa kadiliman. Pagdilat ng mga mata ay nagulat si Carmelita dahil nasa kama na siya. Pagbangon ay nagimbal siya dahil kaharap niya ang malaking bintana. Pamilyar ang nasabing lugar dahil kagagaling niya lang dito. Tila lumobo ang ulo niya nang mapagtanto na nasa bahay siya ng yumaong Lola Camelia. Ha? Anong ginagawa ko rito? Paano ako nakapunta uli dito? Paano ako nakabalik? Sino nagbalik sa akin sa lugar na ito? Ha? Natigilan na siya nang makarinig ng ingay sa labas. Daan-daan siyang lumapit sa bintana at dumungaw. Nakita niya ang mga trabahador ng taniman na tila tuwang-tuwa at naghihintay ng kung anong magandang mangyayari. At nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita niya si Mang Gastor, ang unang aswang na napatay niya. Buhay pa si Mang Gastor? Paano? Napabaling siya sa nakasarang pinto ng silid nang marinig ang pamilyar na mga boses. Nagmadali siyang lumapit doon at pasimpleng binuksan ang pinto. Nakita niya si Aling Aida na naglalakad palayo. Kasunod ng ginang si Mang Feliciano na may hawak na kulungan. At nanlaki na naman ang mga mata niya nang makita ang may wagang itim na sisiw. Mas lalo siyang nagulat dahil huminto ang mga yon sa tapat ng isang silid. Naalala niyang silid yun ni Lola Camelia. Kaya pagpasok ng dalawang kasambahay sa nasabing kwarto ay sumunod siya at sumilip doon. Doon niya nakita ang kanyang lola na nakaratay sa banig ng karamdaman. Payat at nangihina na tila malapit ang kunin ng kamatayan. Nagulat din siya nang makita si Lorno na nakatingin at nakatunghay lang sa mga nangyayari. Senyora, dala ko na po ang sinasabi kong gamot na nagpatagal sa buhay ng nanay mong si Doña Amelia. Galing po kami sa kulungan niya kahapon sa basement at nagdesisyon na rin siyang ipasa ito sa inyo. Kailangan nyo lang pong lunukin ito para bumuti na ang inyong pakiramdam. Sa ganung paraan ay mabubuhay kayo na matagal. Huwag po kayong matakot dahil simula pa sa ninuno ninyo ay nagpasalin-salin na ang itim na sisiw. Kaya mas mainam na tanggapin nyo na lang po ito. Hindi lang po nito madudugtungan ang buhay ninyo, kundi pati na rin ang lakas na meron ng ating buong sambahayan. Sa ganitong paraan mapapalaganap ang pagkayanggaw. Sisimulan na po namin ang paglilipat sa inyo ng kapangyarihan. Siguradong magugustuhan niyo po ito. Halata sa kilos ng katawan ni Lola Camelia na ayaw niyang lulunin ang sinumpang itim na sisiw. Pero wala naman siyang magawa dahil gusto niya rin namang mabuhay pa na matagal. Maya-maya pa ay binuksan na ni Mang Feliciano ang kulungan at kinuha ang mahiwagang itim na sisiw. Pilit naman na ibinuka ni Aling Aida ang bibig ng walang kalaban-laban na matandang may karamdaman. Pagkatapos ay sa kanila pinasok sa bibig ang nasabing may wagang hayop. Hanggang sa malulo nito. Maya-maya pa ay biglang nangisay si Lola Camelia. Dahil doon ay natutop ni Carmelita ang bibig. Dahil doon ay napaiyak siya at pabalagbag na pumasok sa kwarto. Napatingin sa kanya ang mga tao sa loob ng tila gulat na gulat. Hindi niyo dapat ginawa yun sa lola ko. Iluwan niyong itim na sisiw. Ipaluwan ninyo. Tumitig lang ng masama sa kanya ang mga taong nasa silid at pagkatapos ay nagdilim na ang buong paligid. Ilang saglit pa ay isa-isa nang nagpalit ng anyong aswang sina Aling Aida, Lorno at Mang Feliciano. Napatras si Carmelita sa takot hanggang sa mapadikit siya sa nakasarang pinto. Mas lalo siyang nangilabot nang biglang mandisik ang mga mata ng aswang. Tumitig yun sa kanya na parang nanlilibak bago sabay-sabay nang umiti. Ikaw na ang susunod na magmamana ng mahiwagang itim na sisiw. Tumigil ka! Hindi ako papayag! Tanggapin mo na ang sugpa, ate. Ikaw ang muling magmamana nito kaya dapat mong ipagpatuloy hanggang sa susunod mong henerasyon. Hindi mangyayari ang sinasabi mo, Lorno. Hindi ako papayag.
Kahit na anong gawin mo, hindi mo matatakasan ang kapalaran mo, Senyorita Carmelita. Hayaan mong lukuban ka ng kapangyarihan at sumpa ng lahi ng mga aswang. Huwag mong takbuhan ang nakatakda. Tama na. Hindi to totoo. Nananaginip lang ako. Panaginip lang ang lahat ng ito. Natigilan na ang dalaga nang makita niyang biglang bumangon si Lola Camelia mula sa kama. At laking gulat niya dahil maayos na ulit ang pangangatawan nito. Hindi na nangangayayat at talagang punong-puno na ng kagalingan. Biglang nawala ang takot niya kasabay ng paglaho ng ibang tao sa paligid. Silang dalawa lang ang natira sa silid na yon. Lola, buhay po kayo? Ngumiti ang matandang babae. Kaya dali-daling lumapit si Carmelita at yumakap dito na mahigpit. Muli siyang napayak sa saya subalit napawi rin ito nang meron siyang maramdamang kakaiba. Tila kasi humigpit ang pagkakayakap ng kanyang lola. Kaya pinilit niyang magpumiglas. Lola, nahihirapan po ako. Hindi po ako makahinga. Pero hindi siya pinakinggan ng matandang babae. Kaya naman nagpumiglas na siya hanggang sa makakawala mula sa mahigpit na pagkakayapos. Napatras siya at nang muling mapalingon kay Lola Camelia ay natakot siya dahil anyong aswang na ito. Walang ano-ano ay bigla siyang sinunggaban na matanda hanggang sa mapabalikwas siya ng bangon at mapasigaw. Natauhan lang siya nang makita sina Alvin at Patrimonio na tila nagulat din. Okay ka lang, Carmelita? Hindi kaagad nakapagsalita ang dalaga. Napayak lang siya dahil sa takot pero natigilan din kaagad matapos maramdaman ng mainit na yakap ni Patrimonio. Napaismid naman si Alvin habang pinagmamasdan ng kapatid sa ginagawa nito. Uy, may pagyakap talaga? Nahiya naman ang dalaga kaya siya na mismo ang kumalas at nagpagpag sa sarili. Nang maging okay na ang lahat ay sa kanya ay kinuwento ang panaginip. Nakinig lang ang magkapatid at pagkatapos ay sila naman ang nagkwento kung paano napunta sa lugar na yon. Sinabi rin nila na stable na rin ang lagay ng dalaga at maaari nang lumabas ng ospital anumang oras. Basta mabayaran ang mga bills. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay bumalik kagad ang dalaga sa Maynila. Pero hindi pa rin siya mapakali dahil parang may gusto siyang gawin na isang bagay na hindi pa niya natapos. 3 buwan na parang may kulang sa kanya kaya nagdesisyon siyang bumalik sa probinsya. Sa lugar na ipinamana sa kanya ni Lola Camelia. Halos